Okay, so good day mga idol. So it's weekend. Gagawa natin to ng video regarding on VT Markets and FBS para sa kanilang SEC advisory. Kasi maraming nagtatanong lalo na sa live trade session natin dito. So sasagutin na lang natin and gagawa natin ng video. Okay, kung ano yung masasabi ko regarding on this advisory. So quick clarity lang tayo mga idol dahil sa kumakalat tungkol sa FBS at VT Markets para sa kanilang SEC advisory. Marami nagtatanong kung magsasara ba or mababan ba dito sa Pilipinas yung mga broker or katulad nito ni FBS and VT Markets. Una sa lahat mga idol, SEC advisory is a warning. Not automatically isasarado na kaagad yung broker nationwide. Parang ang point kasi ng SEC dito mga idol is kung nag-o-offer sila ng investment or mga trading services pero wala silang proper local registration or license dito sa Pinas. Siyempre tayo as a retail trader merong risk sa atin lalo na sa protection. Medyo tagilid tayo. Now, bakit may advisory? Para sa akin, ito yung mga common reason. Active marketing sa PH via social media or yung mga IBs or agents, lalo na yung mga sales, which is kailangan naman talaga ng benta. Paano mabubuhay yung isang negosyo kung walang marketer, walang nagmamarket or kung walang nagpo-promote. Pangalawa, solicitation to trade or mga investment na pwedeng pumasok sa scope ng security exchange. And syempre, lack of local registration. Since hindi naman hindi naman regulated dito sa Pinas, no? And sa ibang bansa regulated siya, then nakakapag-penetrate sila dito sa Pinas. So, ang ginagawa ng SEC parang nagbibigay sila ng advisory. So, malabo naman ding makakuha sila ng any registration kasi hindi naman regulated dito sa atin. So, paano sila makakapag-operate dito? So, may mga hidden agenda na pamamaraan para makapag-operate sila dito. So, diskarte na nila yon kung paano sila makapasok dito as business, hindi siya forex trading. So, maybe different services. So, bahala na sila. Diskarte na nila yun, di ba? And possible ba sila ma-block dito sa PH katulad ng nangyari sa OKX ba yun? OKX and Bybit? Possible siya mga idol, pero hindi siya agad-agad. Depende pa yun sa resulta kung ano yung mangyayari between SEC and any broker. Yun nga, katulad sa crypto, no, nagkaroon ng actions pati sa website di na ma-access. So in theory mga idol, possible talaga na ma-block din sila dito sa page or kung may pathway for restrictions kapag regulators push enforcement. Pero syempre mga idol, for me as a trader, tayo as a retail trader, para sa akin ito yung pinaka-importante na pwede natin gawin. Para sa akin, mas maganda kung i-separate mo yung fund mo dun sa kung ano yung broker na ginagamit mo ngayon. Tulad nito, sa VT Markets and FBS. So, mas maganda, communicate kayo sa sales account or account manager kung sino yung direct contact ninyo sa loob ng broker na yan. Humingi kayo ng advice kung ano yung mas maganda or kung ano yung dapat gawin para safety din yung pera ninyo. Kaya kung may advisory, don't panic mga idol. Mas maganda, i-manage nyo ng maayos. So para sa akin, kung ginagamit nyo tong broker, hindi lang naman FBS, hindi lang VT Markets, kasama yung XNES, Hotforex, and previously yung XM, pero nag-ooperate naman, di ba? Para sa akin, pwede ka naman siguro mag-trade hanggang wala pang advisories, but mas maganda kung yung iiwan mo is afford to lose na lang para hindi siya masakit if ever magkakaroon ng hindi pagkakasundo between SEC and mga broker na na-mention. And consider partial withdrawal. Pwede naman kayo mag-withdraw since funds ninyo yan. Not because scam yung broker, hindi siya ganon.
but because para sa risk management. So, depende sa inyo, depende sa iyo, ikaw as a trader, kung paano mo i-manage yung ganyang sitwasyon. So, lastly mga idol, hindi ko to sinasabi para manakot, okay? I'm here to keep you safe and professional. So, yun lang mga idol. Again, don't panic. Contact your account manager o kung sino yung direct contact ninyo sa loob. And may kayo ng update kung ano yung dapat gawin. Advice pala. Hindi kayo ng advice kung ano yung dapat gawin. But for me, yun yung pinaka-safe. Partial withdrawal, then I believe meron naman silang mga mga another broker na hindi pa na-mention ni Sec. So, yun lang for me. So, possible, baka ma-block or ma-ban, but possible lang naman. No? Wala namang wala pa namang sinasabi si Sec. Kaya, mas maganda kung get an advice kung sino yung contact mo sa broker na na-mention ni Sec. So, yun lang mga idol. Keep safe and good luck sa trading always. Bye!